new beginning, to walk in His grace, to rise with courage, to hope again, and to trust that His plans are always good. Madali lang yan, sure pa ba? Hindi ka niya pababayaan. Oo naman. Siyempre. Kaya-kaya niyang gawin. Sige, let's pray. Ate Guela, pwede ko po ba kayo makausap? Oo naman, ano ka ba tayo? Ano ba yung gusto mong sabihin? Gusto ko lang pumingi ng tawad. Kasi nanahimik lang ako. Ate, yung gabing binaril si tita, nandun ako. Nakita ko lahat. Kung ayaw mong madamay, wala kang nakita. Wala kang nakita. Magandang gabi, Pilipinas. Isa na namang malagim na insidente ang yumanig sa mundo ng pamamahayag. Kanina lamang ay natagpo ang walang buhay ang kilalang manunulat na si Maria Santos matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang salarin sa tapat ng kanyang tahanan sa Quezon City. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, posibleng may kinalaman sa kanyang pagkamatay ang mga artikulong inilathala niya kamakailan kung saan ibinulgar niya umano ang mga ilang katiwalian at kabuntutan ng mga opisyal ng gobyerno. Para sa AP News, ako po si Nara Marquez,
Wela, kita lahat ng Lord you, open tab sa heart natin. Lahat ng errors dun at hindi natin kailangan i-fake. At kung meron mong isang makakaintindi sa atin, si God yun. Kailangan mo nakausap. Nandito lang ka. May kinkanisip. Ma, bakit pa ang buti mo pa rin kay Papa? Kahit na iniwanan niya tayo. Alam mo nak, di naman talaga madaling magpatawad. Pero yun ang makakabuti sa atin. Basta tandaan mo lang na hindi mo kailangan maramdaman mo na yung magandang feeling bago ka magpatawad. Dahil habang nagpapatawad ka, doon mo pa lang yun unti-unting mararamdaman. Yung sakit, isang pahina lang yan ang buhay natin, nak. At tandaan mo, in every broken page ng life natin, forgiveness can write the most beautiful chapter. You remember kung paano tayo pinatawad ni God? It creates a beautiful chapter of our lives. Huwag nating sasayangin yung bawat araw sa sakit. Yang araw na yan, niyan lulubog yan. Pero bukas, patuloy niya pa rin yan pasisikatin para sa masasama at para sa mabubuti. Sa bawat araw, nandyan yung pag-asa para sa atin. Kaya huwag mo yun ipagdadamot sa iba, anak. Huwag kang mapapagod na gawin yung mga bagay na tama. Dahil doon ka lalaya. A true New Year celebration begins with a surrendered heart. Surrender to the one who holds the future. When you hope, a new you, for he can make all things new.